I want to share this morning regarding the dream of God. Tagtaginap, pangarap. So, at dagiti pangarap ni Apo Dios. So, no maminsan, agsaludsod tayo, apay natural kanya tayo ti mangarap. Kit no maminsan, no mangarap tayo, mga pangarap na suntok sa buwan. Apay takastoy, at dalat tayo, desire tayo for more. It's because we are created after the image and likeness of yung greatest dreamer of all. Kuna na ni Apo Dios, He has a dream. I have a dream. Kuna na siguro ni Apo Dios. God said, let us make mankind in our image, that there should be a mankind, na this mankind carries our image, our likeness, that they are ruling the fish in the seas, the birds in the skies, the livestock, all the wild animals. That they are ruling all creatures that move along the ground. That they will be just like us. Kaslada, kanya tayo. They attained, He created them. Nung mapansin nyo dito yung book of the Bible, in the Genesis, He gave them a garden. Inikan na isuda ti garden. So, diya kamo no niya ti, minulaan da nga tayo diya ti, Oshe, gargardenan da, umain da. Yun mapansin mo, numapang ka di diya book of Revelation, that thing that started as a garden, end up as a celestial city. May isang syudad. So, di ba diya, dati pangarap ni Apo Dios. Kaya pangarap na, kaya't na nga ma-involve ti tunggal may sa kanya tayo. Iso nga, dagiti pangarap tayo, iso nga, dagiti anak, apay taagis eskwela kayo. Numaminsan, saan pa nga nag-mature, dagiti panunot tayo, saan tayo pa nga nalaing nga mangarap, ng dagiti naganak yo, at da pangarap da para kanyayo. Kaya't da nga nasaysayaat, timadanon yun to, ngum iti sitwasyon da tatta. And just like God, they dream for you. Kaya I hope nga mariing dagijay panag-dream tayo tumot ti sarsarili tayo. Matay tayo ni Apo Dios. That characteristics came from the one who created us. So dapat dagiti dreams tayo. Ipakita ni Apo Dios kadagiti imagination tayo. Kini Abraham, dumting to ti panawin nga ti kapututam, kas iti kaado iti bitwen. Iting karina, there will be a seed. So makita siguro dyan, picture nga ginamit ko diya. Nagado nga bitwen yung adati na idumduma nga may sa the seed. There is a dream. And He gives us dreams. Matay tayo ni Apo Dios. Now, numaminsan, nalaing tayo nga mangarap, pero, nananatiling pangarap. So, una na diya, may isang quote nga nakita kaya internet. The difference between your dreams and your reality is called action. No, dati tagtaginap mo, ay agreeing kan ata, ramidom niyo tagtaginap mo. Dayaw ni Apo Diyos. And that is the nature of God. Nung mangarap ka, it will not be easy. Hindi yan ibibigay sa'yo na nasa platter. Golden platter. Hindi iaabot na ganyan. Ang mga dreams ay pinagsisikapan, pinaghihirapan. Kailangan tayo tagsikap, kailangan tayo perseverance. Kit ni Apo Dios, nangarap iso na. Kit dita nga pangarap, han nga nalaka. Kasi adu ti bulilyaso ti jay dalan na. Ngum ni Apo Dios, He never stopped. Kit day jay maadal tay kumakin ni Apo Dios, day jay nga characteristics. He never stopped and still working to bring that dream into reality. Kit no kitaan tayo ti Biblia,
Dahil term nga kung kunada iti motivational speaker nga manifesting. Manifesting. You read the Bible and little by little the dream of God is being manifested. Bakit? Because God did not stay on dreaming. He moved from dreaming to working. Patay-dayaw ni Apo. Sabihin mo nga sa katabi mo, galaw-galaw para hindi may stroke. Of course, first, you start with a dream. Pag wala kang dream, ask God to give you a dream. Kasi ni Abraham, wala namang pangarap eh. Tipang panunutan ni Abraham, dagitoy, napunpundar ko, tawiden ton ani, anak dati katiwala. Nabadnogan nga, dream. Ngayon, may ni Apo Diyos, He gave him a dream. Kaya na-compose yung kanta na, Dream the impossible. When God gives you a dream, it may be always an impossible dream. Kasi dumteng dagiti panawon, ngayon tuno napataod dagita nga dreams, iso na tinangitid ye dream, iso na lang tinang pataod ije dream. Si mabayak laeng nga nakipagpag na kanyana. In the end, we cannot boast for anything. And just like our preaching last Sunday, dagijay nga dreams, instead nga ipaskil tayo diding tayo nga nakakabil tayo, look what I have done. End up tayo nga we say, look what the Lord has done. Malaydayaw ni Apo Dios. So, more on motivationally speaking, but a biblical one, because we should be dream catchers. And hindi lang dream catchers, we should be dream fulfillers, dream achievers. Madaydayaw ni Apo Dios. So never give up kadagijay dreams tayo. Ni Apo Dios nagadubulilyaso na. Di pelang garden mayat dato. Nay, adaulag di jay. Adaulag di jay. Bulilyaso na. So he needs to kick them out of the garden because there are rules in that garden. So outside the garden, outside the garden, but we need to start here. We need to go back to that dream. Tuloy-tuloy dayjay. Ngam habang dumaldalan iti panawon, kaslamat umad-adayo dijay dream ti mapaspasamak. Idi agdaton yag kabsat ni Cain kin ni Abel, dagdaton da maragsakan siguro ni Apo Dios. Hamasa si dagsa. Muna na. Hindi ko pinakulan mo dati may sa jimaysan napatay nan. Bulilyaso manan. Haging gana nga umadayo, adamo dagijay chimpukit nga naupayan ni Apo Dios. Mababawyanak nga nang create kadagitoy. Yung there are encouragements. Nakita ni Apo Dios ni Noah. Kat ni Noah nalagip ni Apo Dios kanya na jay dream na. There is still hope. How many times nga da pangarap yung kat awanan? Awanan. Intunukwan kat, ma-ignitean manan. So he restarted again. Started. Aging gana nga napankin ni Abraham, no makita yung lang jay struggle ni Apo Dios in attaining dreams. Naganak ni Abraham, sablay man ay, nangasimuro tiyay, sa bali yung diskarte ni Abraham. Ni Apo Dios, inkiding na di jay plano na. He never stopped. May mga dreams ba kayo na you gave up already? So, tanungin nyo sa Panginoon, Lord, is that dream meant to be buried? Or would you resurrect that dream? Or will you give me another better dream? So, yun. Tingnan natin yung mga yon. Because ni Apo Dios tuloy-tuloy. Kung naganak ni Abraham,
may anak ni Isaac, may anak ni Jacob. Nagkadubulilyaso na, even ni Jacob eh. Hindi ko naganak ti 12, napanda di Egypt, manifesting. From that nothing, awan putot ni Abraham, to that million in Egypt, manifesting. Ngayon, inot man ang dayjay. Kasi numaminsan kanya tayo, agkarkararag tayo kini Apo Diyos, kayat tayo nga manabtuog nga finished product. It does not work that way. God is demonstrating already how to achieve dreams. No panagtarigagay mo nga ma-achieve mo yung dream mo, at da itaham mo makitkita, nga agtartarigagay mo kasano ka nga mabulilyaso. At da iti bulilyaso, iti dayto nga biyag tayo. And that is the enemy of God. Lalo no na-catch mo yung dream ni Apo Diyos para kanyam, wanted list ka kanya na. He will bring all that discouragement. He will bring all those discouragement. So yun, tuloy-tuloy lang ni Apo Diyos. Even Israel, ups, down, ups, down, ups, down. Yun ni Apo Diyos, pag nangarap, hindi bibitaw. Dayaw ni Apo Diyos. Kalabaw lang ang tumatanda. Tunada. We can still keep on dreaming. I need verification. But nakita ko kanina nanalo raw si Pacquiao. So that guy is a dreamer. He always break possibilities. So yun, yung impossibilities, tuloy-tuloy lang isuna. And kunana, I will dedicate this pursuit to God. Kunana ka dyan nabasak iderabi eh. Keep dreaming, keep achieving. And every time we attain something, we bring back the glory to the Lord. Madaydayaw ni Apo Diyos. Now, hangan nalaka, itegdalan, iti pangpangarap. Exodus 19, verse 3 to 6, kunana dito. And Moses went up to God, and the Lord called to him from the mountain and said, so tinawagan ni Apo Diyos ni Moses. So, diyan ka mo niya yung cellphone ni Apo Diyos. Tinawagan na ka no eh. The Lord called him from the mountain and said, this is what you are to say to the descendants of Jacob, and what you are to tell to the people of Israel. You yourselves have seen what I did to Egypt, manifesting, and how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. Dinala ko kayo sa inyo, sa akin. Yun yung sinasabi ng Panginoon. This is himala, on a wings of eagle, sabi dito. Now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all the nations, you will be a treasured possession. God is giving them a dream. So, ayan. Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words you are to speak to the Israelites. Itong Israelitang ito na utak slave. Ang mindset nila is just one day at a time. Isang kahig, isang tuka, just to survive. But God is giving them a dream na you can be better than that. You can be a kingdom of priests, a holy nation, a unique one. Holy means unique also in other terms. Hindi lang possession. Kasi possession sila sa Egypt eh. Pag slavery, pag-aari ka ng amo mo. The Lord purchased them. Hindi lang sila possession, but a treasured one. So, ayan. Minsan, ang alam lang nating treasure, doon sa market. Dayaw ni Apo Diyos. So God is instilling a dream in the mind of Israel. So, God's dream for Israel. Ano yung dream ng Panginoon sa Israel? Magiging priest sila. So, a priest is a special office. Special office ang priest. So, although the earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. Ano ba ang priest?
Ang priest ay tagapag-ugnay ng Diyos at ng tao. So, hindi lang kayo mga tao, but tagapag-ugnay sa pagitan ng tao at ng Diyos. Yun yung sinasabi niya. So sa sangkatauhan, parang mas angat ka sa sangkatauhan kasi makatkatungtong mo ti Diyos, the Creator. So, kayat ni Apo Diyos nga dagiti tattao na they come to Him directly. Iti titarigagay ni Apo Diyos. Kayat na nga agbalinda nga priest. Di ba no, in Old Testament kasi yung pattern ng worship ng Roman Catholic. They follow the Levitical order. If you want to go to God, kailangan dumaan ka sa priest. No kaya't mo nga mapakawan ti basol mo, you go to Father. Father, forgive me for I have sinned. Yun yung kwan, everything, the blessing of God does not flow if you will not go to the Eucharist. So, you need to join, kailangan mong pumunta lahat sa 7 sacraments. Kasi yun yung daluyan ng blessing. Yan yung mindset ng Catholicism. Dadaloy ang blessing ng Panginoon, pero kailangan nandun lagi yung priest. And yun yung binibigay ng Panginoon na the blessings of God will flow through you. Yun yung sinasabi niya sa Old Testament. Daluyan na ka iti pagpapala. Sikat ti pagdalanan ti ayuda, hanga umawawat ti ayuda. Parang ganon. God is giving them a bigger dream. So yun, God wants His people to come directly to Him. There should be no priest between Him and the people. Kasi kung natin, you will be for me a kingdom of priests and holy nation. There should be no priest between Him and the people. Direct na ugnayan. Okay? He wants personal relationship with Him. Balik tayo sa topic natin. Gusto niya relational. Gusto niya relational, hindi transactional. Personal relationship. Yan. So, they will be a priest and then sila ang magiging priest sa mga hindi nakakakilala sa Panginoon. Yun yung goal ng Panginoon sa Israel. Yun yung dream niya para sa kanila. So, may 3 offices kasi sa Israel. The priest, pangalawa, prophets. So, yung sa Exodus 20, balik tayo doon. When, may isang dayti manin, hindi makitungtong ni Apo Diyos kanyada. When the people saw the thunder and lightning and heard the trumpet and saw the mountain in smoke, they trembled with fear. Nagbuteng da. Guro, nagkimat. They stayed at a distance and said to Moses, "Speak to us yourself and we will listen." Wala na kini Moses. Si kalangan ti makitungtong kanyami, agsaukan, dumngag kami. But do not have God speak to us or we will die. Sino nagsabing mamamatay sila? Gusto nga ng Panginoon na makausap sila. Moses said to the people, "Do not be afraid. God has come to test you, so that the fear of God will be with you to keep you from sinning." The people remained at a distance while Moses approached the thick darkness where God was. Imagine mo yon, ang Panginoon ang bumaba para makipagkita sa inyo, tapos ayaw mong lumapit. Siya na ngang nakikipag-ugnayan, siya na nga ang lumalapit. Ganon yung kwan eh. Parang, it breaks the heart of God. He wants His people, He wants to have fellowship with people. But itong mga taong ito, they don't want. Gusto nilang tagapamagitan. They want, ni Moses, sika na lang tagsaw para kanyami. They want Moses to become their prophet. So, ayan. God wants to speak directly to His people, that His people will be His prophets to the Gentiles. Ito yung pangarap ng Panginoon sa kanila. Una, sila ang magiging tagapagsalita ng mga Gentile
sa Panginoon, priest, at sila ang magiging prophet ng Panginoon sa mga Gentiles. Anong pinagkaiba ng priest at saka Gentile? Ay, priest saka Gentile. Priest saka prophet. Yun yung tinagdumana da ito. No adda ti kayat ko nga ibagakin ni Apo Dios, jay pangidalanak ijay ibagak, jay mangidanon kanya na priest. So no, from man to God, priest. No agsaumot ni Apo Dios ket adda ibagana ti tao, dayjay pangipadalanan na jay mensahe na prophet. Dayjay tinagdumaan na. Yung ni Apo Dios, ti kayat na, agsao nga direkta kadagiti tattao na, ket no adda kayat mo ti tattao na ibagada nga mismo. Ibagada nga mismo, dayjay ti puso ni Apo Dios. Dayjay ti pangarap na para iti daytoy Israel. Daming sagabal sa pangarap ni Jesus, no? Nandun na eh. Alam ko marami akong pangarap, marami akong ina-attain. Eh kung nangaroon ni Mrs., nadadagay pangarap nga ni ma-attainin, ni-expect ko na may bulilyaso na naman. Kasi even nagsuntok sa buwan kami ng lupa. Bili kami ng lupa. Kung kailan mapapasayo na, ang dami na namang bulilyaso. Nagpirme. It took us almost a year processing that papers, mga ganon. Ang daming bulilyaso. Parang nakikita ko yung pattern na ganon. You will not attain it easily. Parang nakikipaglaban ka talaga for a promised land. But if you have a dream, you will not stop. Because even dreams are reality to you. It's just a matter of time when they manifest. But they are already there. That's why we can say, the faith is the evidence of things unseen. Kasi nakikita mo na. Nandyan na. Wala pa physically. Pero calculated na ng mind mo, ng faith mo. It's the evidence of things unseen. But you need to fight for it. Maladayaw niya po Diyos. So hindi lang yon. Kings. Ito, priest, prophet, kings. Parang hinahangaan natin sa Israel ito, tatlong ito. Pero actually, itong tatlong department na ito ang bumasag sa puso ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon ng priest. Gusto niyang sila mismo ang makipag-usap. Binasted nila ang Panginoon. Kaya nagkaroon ng priest. Kaya't ni Apo Dios nga agsao ti direkta kanyada. Madida mo masidag. Kabutang damay. It breaks the heart of God. Itong kings na naman. Paano na naman itong kings? Samuel 8:1-9. So all the elders of Israel gathered together and came to Samuel at Ramah. They said to him, "You are old." Prophet kasi si dito and the last judge. "You are old and your sons do not follow your ways. Now appoint a king to lead us, such as all the nations have." But when they said, "Give us a king to lead us," this displeased Samuel. So he prayed to the Lord, and the Lord told him, "Listen to all that the people are saying to you. It is not you they have rejected, but they have rejected me as their king." Gusto ng Panginoon na siya ang hari nila, pero gusto na naman nila ng nakikita ang hari. Kita niyo yung It breaks the heart of God. It is not you they rejected, but they rejected me as king. So as they have done from the day I brought them out of Egypt until this day, forsaking me and serving other gods, so they are doing to you. Now listen to them, but warn them solemnly and let them know what the king who will reign over them will claim as his rights. So parang ang Panginoon nothing's new under the sun. Kilala ko na yung mga yan. So parang sinabi lang ng Panginoon, mahal ko lang yung mga yan eh. Pag hindi ko lang mahal yung mga yan, tapos na yung mga yan. Kilala ko na yung mga yan. Parang ganon. Ganon yung ang Panginoon. So, God wants to rule His people personally. That is that their nation will be a model to the earth. Yun yung pangarap ng Panginoon para sa Israel. So tingnan natin yung model. Igis-sketch dito.
Ni Apo Dios, kayat na nga ti Israel, isuda ti agbalin nga actually nga mediators. Israel and mankind, pinili ni Apo Dios ti Israel, tapno isuda iti agbalin nga priest na, no dati kayat nga ibaga dagiti mankind, dagiti awan relasyon na ti Dios iti Apo, they are the priest, isuda ti mediator. No kayat mo't ni Apo Dios nga daybaga iti mankind, they are His prophets. And to rule them, to guide them in their living, in ruling their world, they are the kings. Yun yung plano ng Panginoon para sa Israel. Pero, nyangay, yung Israel nga plinano ni Apo Dios nga agbalin nga mediator, dumaw dawat ti mediator. So, adayuda ti bagbagida. So, insong kabil ni Apo Dios, dagiti priest, dagiti prophets and kings, imbis nga Israel kuma iti mga kadagijay, nang ikabil ni Apo Dios, dito'y lahi ni Levi, yung kabil na dito'y ti Juda, yung kabil na dito'y dagito'y propeta. Yadayuda ti bagbagida. So, bagaman takabay mo, amo nga adayo ti bagbagim. Hallelujah. Now, tingnan natin, may pangarap ang Panginoon, hindi tumitigil ang Panginoon sa pangarap niya. Okay? So ni Apo Dios, idi-imay ni Jesus Christ, He became the mediator. So nga dyan, talo nga department the Old Testament, He take them all. He is a priest, He is a prophet, He is a king. And then, nabuo tayo nga church, nga believers ni Jesus Christ. And actually, ito yung pangarap ng Panginoon. Ayaw ng Israel eh. Ayaw ng Israel. Kaya gumagawa ang Panginoon ng bagong Israel. It's a new race. Wherein, nadagrespond niya Israelita, umalis isuna niya kina Israelita, nagbalin nga church. Damot ti Gentile nga mamati, may nayon dito. It's a new department. It's a new nation. Nga composed of Gentiles, Greeks, Ifugao, Ilocano, composed of halo-halo ito. But just like Israel. So ito yung ginagawa ni Jesus Christ. And then tayo, the church, gusto ng Panginoon na tayo ang maging priest dito sa mundo. Unanan to di ka trabaho, sister, ikarkararagnak man, idanon mo man da ito yung prayer meeting yun, idanon mo man da ito yung prayer request ko. Actually, no pagkararagan da ka, you are actually acting na as priest. Because idandanon mo kini Apo Diyos, tahan da makadirekta. Yung si tayo, we learn that we can come into His presence. So yun. And then, into na i-share mo di gospel kaniya da. Hanga nasaya at dayta. Dagiti kayat ni Apo Diyos kakasto. Dagito iti bilbilin na Apo Diyos anong bumintas tayo panagbiag tayo. You are acting as a prophet. You are acting as a prophet. Kadagiti families tayo, no, we discipline them, you are acting like kings. Dayjay iti kayat ni Apo Diyos. Tararamidin na iti church na. Ket dumting to ti panawan iti age of kingdom, tata, kaslatay pa lang Israel. Jesus Christ, we go to Jesus Christ. That's why when we pray, in the name of Jesus, Amen. Kanayon tayo nga kasijay, because we go to our priest, to our prophet, and to our king. Ngam dumting to ti panawan, into nagsubli ni Jesus ki establish na di kingdom, we and Him will be one. Jesus and His church will be the mediators. We will be priests. Kakunana di jay, dati mapansin nyo yung Bible, yung verse niya kunana nga, we will rule with Him. Wherever He is, there we are also. His church. So nga kunana kiti apostle, He is the head, we are the body. It is one body. Kuday dayaw ni Apo Diyos. Inya nga yung mankind, kunayo siguro. There will be two kinds of mankind. Datayo, ngay mawat kini Apo,
Dagijay imununan nga imawat iti Apo, napanda nyo bangir? Kanda tayo nga imawat ti Apo nga urayan tayo ti iyaapan tayo wano panang sundo ti Apo, mabalbaliwan tayo to. We will be given a glorified body. It's a new kind of mankind. Pero ito no agsubli ni Jesus Christ dito'y daga together with us. Tanungin mo sa katabi mo, kasama ka ba? I preach one time dito If you accepted the Lord as your personal Savior, nawat mo, Apo, I believe in you. What you did on the cross, I give my sins to you. Take it. Give me your righteousness. You are my Savior. Masasama ka sa rapture, hindi dahil sa mabuting gawa mo or masamang ginagawa mo. Hindi ka masasama or maiiwan dahil sa gawa. Masasama ka because you accepted the Lord as your personal Savior. That's what the gospel is saying. Kaya huwag kayong matakot sa rapture. Matakot ka kung wala ka pang personal relationship sa Panginoon. Baka transactional ka pa lang. So ayun. Intuno, agsubli ni Jesus Christ literally, kadwa na daytoy nga mankind. Datayo, nga na-rapture, kanda gaya imununa. May kantay ti barbaro nga bagi. Tatadya madanunan tayo nga tattao dito'y daga. They are regular people. Aganakda, agpaadoda. Ngamda tayo, we are a different kind. We are just like Jesus, ruling with Him. So ano karalumaban ka nga kagawad mo no kapitan katang ka mga babak, baka kapitan kan taon. Di dya ito. Appointment. But that is the world that is coming. That is the millennial kingdom. So, ayan. That is the dream of... Kita na po Diyos, He never stop. Mangyayari at mangyayari. And gayahin natin siya sa pamamaraan ng pangangarap. Kaya ito yung ipinapa-remind ni Peter sa 1 Peter 2:9-10. Now, ang kausap na ni Peter dito, hindi na Hudyo. Napansin nyo doon sa binasa nating text doon sa Exodus. Doon sa Exodus kanina, eto, Exodus 19:3-6, ang kausap ng Panginoon ay mga Israelita. But dito sa 1 Peter, pagdating dito sa 1 Peter na, ang kausap ni Peter dito, the church, composed of Gentiles and Jews. Kuna na dito, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Salimpusa tayo hindi. Actually, hampay nga salimpusa. Once you were not a people, Gentiles. Hindi tayong kasali doon. But now you are a people of God. Madaydayaw ni Apo Diyos. Once you have not received mercy, we do not have a covenant with God. But now you receive mercy through the covenant of Jesus Christ. Nasali tayo. Madaydayaw ni Apo Diyos. Pay mabaling kang agbalin nga Hudyo. Oh, ayan. Madaydayaw ni Apo Diyos. So, this is a blessing. So, sa limut-mutan tayo dayjay, nakapasok ka na nga Yakapin mo yon, huwag mong bitawan. So, ayan. God desires to have a relationship with us. Dahil titarigagay na. He has a dream that we have a relationship with Him. You yourselves have seen what I did in Egypt, how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. Actually, we did not sought for God. Hantay nga pinirok ni Apo Diyos. Isunatim may ng birok kanya tayo. God engaged Israel first. And God engaged us first.
Inpa-realize na dagiti bambanag kaniyam, kinunbik na ka. That's why, nag-respond ka. Doon na nga i-reveal ti sarili na. Doon na nga i-reveal ti sarili na. So nga tayo, karkararak tayo, Lord, daytoy nga kabagyak, ikasakasabak, paluumumutin, karburuumutin, yung Espiritu. Open his eyes, remove that mangbulbulag kaniya, nga makita ti kinapudno. God desires to have a relationship with you. And then God desires to make you a treasured possession. Sabi niya, now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession. They are already a possession, but God wants them to become a treasured possession. And yun yung reason kung bakit sinasabi niya na keep my covenant, fully keep my covenant. Kasi the covenants will transform us, will upgrade us. God wants to upgrade Israel. But they need to follow the law. Kasi DJ timang train kaniyada, di ba nung mapang-apply ti trabaho at ti probational nga 3 months, the training will upgrade you to become a professional. The law is a trainer. The law is a trainer. The law is not a matter of salvation. It's a matter of training to teach us how to live righteously. Tayo ni Apo Diyos. Salvation is faith even in the Old Testament. They believe. Kada di oras na gawin tayo, 1 oras tayo na. I'm thinking of this, diya mo no masurutan dagiti daduma dito yung imagery. But in the Old Testament, I'm using the tag nito, metaphor of debit and credit card. Debit and credit card. Ano nagdumaan ti debit and credit card? Okay? Pag credit card, hindi mo pera yan. I-swipe mo ngayon, pero kukunin mo later, babayaran mo rin later. Now, parang in the Old Testament, in the covenant, God gave them credit card. And this credit card is called faith. So wala pa yung offering. Pero pag swipe mo, makukuha mo na yung makukuha mo. Makakapag-Shopee ka na, makakapag-check out ka na. Pag swipe mo yung credit card. Pero into no umay ni Jesus Christ, bayadan nanto amin di in-swipe mo. That is credit card. Now, in the New Testament, it is debit card ang ibinigay sa atin. Nandun na yung pondo. Nandun na yung pondo. At kahit kaskas ka ng kaskas, hindi na uubos yung pondo. Yun yung pinagkaiba. So sa kanila, credit card, sa atin, debit card. Pero nakukuha natin pareho yung salvation. The benefits of salvation. So, ayan. So, ngayon, kung hindi mo gagawin yung fully keep my covenant, for example, ito, adadagi dyan do mga iswipe mo, ikasta-kastam na jibadom ta, kasta-kastam. Dagi dyan benefits of salvation tayo, haan nga, adda pondo na dyan ka rin Apo Diyos. Pero, yung debit card mo marumi, yung credit card mo marumi. Pag swipe mo, so ang unanan ni David, restore unto me the joy of my salvation. Kasi hindi naman na ako maka-withdraw. Hindi naman na lumalabas yung mga binibigay mo. Nandun lagi yung pondo. Restore unto me. Yan na nga yung baga nga, restore unto me my salvation. Kunanar, the joy of my salvation, the benefits of your salvation. The credit card sa kanila. Sa atin, debit card. Pero pareho pa ring blessing of Abraham na sinasabi ng Biblia. Mataydayaw ni Apo Diyos. So, pinag-aaralan ko to. Iya ka mo no mabisualize the anti-alimay. Dahito yung debit and credit card. Naggapo da di barter age system. So,
God wants to upgrade Israel. God wants to upgrade us. Now, teach them to obey everything I have commanded you. Kunana ni Jesus. Why? Because Jesus wants you to reap the benefits of your salvation. Salvation? Basic lang yan. That is the very beginning. Yung ni Apo Diyos, gusto niya ng mabulaklak na salvation, yung buhay. So, ayan. Kaso, kailangan mo magkaroon ng card. At ang pangalan ng card na ito, faith. Faith. Faith is your contact to that account. Huwag mong iwawala yung contact mo. Okay? You have record lagi sa bangko. Pag nawala mo yung card mo, you go back there. Ask for a new card. You have all account DJ. Kasi no, awan day to eh. Awan day, kasta-kasta niya pamati, magayayayam niya pamati. Agsu-isui ka ti pamati. Awan na mo ma-withdraw dagi di binbindisyon di salvation. You have the account. Pero paano mo ma-access? Kahit wala tayo sa Solano, pag nandun ka sa Solano, pwede kang mag-withdraw doon. Kasi nandun yung bangko. Kasi ano ngayon, dakat pilamot ka. Dati pa lang dito yung lubong. You need ATMs. How can you access the ATMs without the ATM card? O, ito nung napangka dyan ni Pedro, so nagbanbantay ka no, the banker. At the account mo dito ay, wala namati akmait. So, namati akmait. Di man naknaksayan niya kwa, allotment mo, wala na. Yan nangyaring EJ card mo, wala na ito kanya. At the account mo di jay, but you will never enjoy life in its fullness here. Kaya't niya po Diyos, napansin nyo ti Israel, if they obey, naturally nga umay dagi blessing. Ket no handang agobey, naturally mga umay dagi lunod. It's the same thing doon sa New Testament. Naisalakan ka no, naisalakan ka. How about the benefits of salvation? How about the benefits of salvation? God wants to upgrade us. Mataydayaw niya po Diyos. That's why, saysayaaton tayo, ti panagbiag tayo. Tapno nadalus nga kang kanayon, hanga mapirpir da ito eh. Hangaron nga sumrekan, kinulik tapay yung ATM machine, na SPAC. But you can always go back to the bank. They will always give you a new card. Napansin nyo ba? He is the author and finisher of our faith. Lord, worn out na ang faith ko. Lord, worn out na yung card ko, hindi na gumagana. Give me a new faith. Author in me again, a new faith. Restore unto me. Give me a new faith. Dayaw ni Apostles. God desired to make a treasured possession out of them. Okay? So, if you accepted the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior, you are now a possession of God. Pero ang dream ng Panginoon, hindi lang maging possession ka, maging treasured possession. Mamahalin. Mamahalin. God wants to upgrade you. Now, saan mo naman kinukuha yung idea yan, Pastor? Kunayo siguro. Yung si Karaya 13, na po Diyos, trabaho na dito, refine us. Refine us. So, ayan. Ituloy ko naman. Pasok tayo lang ito. I will put this third into the fire. Dagi dyan maiyapan ni jay exile. And refine them as one refines silver. And test them as gold is tested. Purify. They will call upon my name and I will answer them. Paano pag hindi purified? Balik ta rin mo na yung logic doon. They will call upon my name and I will not answer. Kita niya di yung New Testament, di baga ni Pedro, no, Pedro ba o no ni Paul? Yagasawa, no hangkay ngagkasundo,
Ang alumsot niyo bubida niya kararagyo. Da bersikulo nga siyay. So, ayan. So, pa-purify tayo ni Apo Diyos. So, we can have better access. Isang swipe lang, labas agad ang blessing. But who can endure the day of this coming, and who can stand when He appears? For He is like a refiner's fire, like fuller's soap. So, He will sit as a refiner and purifier of silver, and will purify the sons of Levi. Bakit sons of Levi? Levi are the priests. So, He will purify them and refine them like gold and silver, and they will bring offering of righteousness to the Lord. Kaya't ni Apo Diyos, i-upgrade na tayo. Ramiden, priest na. So, balik tayo doon. God desires to make you a treasured possession. The Lord knows those who are His. Amuna tikukwana. And everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. In a large house, kunana, there are articles not only of gold and silver, but also of wood, clay. Some are for special purposes and some for common use. Those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes. If we are refined, may mayat pangusaran ni Apo Diyos kanyam. Kaya mo nga rod, ngayon pagaryan ni Apo Diyos, ti kabatog mo, pagbumba ti kasilyas. Kaya mo mataki di balitok nga plato, tanod dati umay nga bisita ti Apo. Of course, adapasit na amin, but those who refine, check these verses. So doing good things is not for your salvation. Doing good things is for your function. Pangusaran ni Apo Diyos kanya. Salvation is accepting the Lord Jesus Christ. So dito kanto nga gumana ti ko, gunguna. Okay? Flee evil desires of youth, pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call to the Lord out of pure heart. Don't have anything to do with foolish and stupid arguments, because you know they produce quarrels. So yun yung peacemakers, say atin tayo panagbiag tayo, yun lang yung point ni Paul kay Timothy. Okay? 1 Peter 1:6-7. In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Anong punto ng verse na ito? Maililink natin tong verse na ito na sometimes ginagamit ng Panginoon ang mga trials, testings, and tribulations natin to purify us. Kasi nung maminsan, amu ti sarilim, nagsingpet ka ti panagkunam, ngem idi dimanon di murdong ti kurdon mo, pimatay ka mulatan. Ti amom refined kan. Ngem ni Apo Dios usaron na dagijay naririkot nga sitwasyon ti panagbiag to expose our impurities. And Lord, hindi pa pala, help me in this. Help me in this. Napansin nyo, bang ano ado ti kwartam kitwa? Puro na iimbag ti ibagbagam. God is good. The Lord is... Ngamin tuno awan ti kwartamon kitwa, di mapupuutan. Puro negative things ti rumrumwar iting iwat tayo. And the Lord may intentionally use di kinaawan ti kwarta tapno may expose nga hindi ka pa refined. So yon. So ano awan ti kwarta? Nya teraramidek. Lord, nagets ko yung punto mo. Download the money. No mo nagigits yung punto ni Apo Diyos, gingana ma-realize mo. Gingana ma-realize mo. So, ayan. So, no, at dadagitin negative things na mangyari ti panagbiag tayo. What's your point, Lord? How can this thing purify me? What can I learn from this? Inya dagiti bambanag nga kayat mo nga tulungan na kapo nga mangawat iti daytoy. And help me
go through this. Narigat ti ma-purify. Mayag, babalitok. Tubtuban da ka di unag ti bantay. Isakod da ka nga irwar. Giling-gilingan da ka tumanan. Pag kami di atok. Bingkit. Giling-gilingan da ka. Doon ka, buyatan da ka ti chemical nga pang-classify ka da gijay ko ha. Tunukan, buuran da ka pa. It's not easy. But God wants the gold out in you. So, yan. Bagaman takabay mo, may ginto ka. Oray no 5 nga dump truck dayta, no hampay yung 5 nga dump truck, ay kaya, baratan da ka. Yung no oray no kaslapos puro lang tigurabis no pure gold. Nangingina. The Lord wants to upgrade us. Okay? So, if you read the book The Alchemist by Paulo Coelho, may tinatawag siyang The Alchemist. And in this meditation, parang naiisip ko nga, God is an alchemist. He is bringing out, purifying us, making this basic metal into a gold. And that is a work of miracle. Sabi nga nila, maraming kababalaghan raw ang mga alchemist. But anyway, you can read that book. God longs to make us a kingdom of priests and a holy or unique nation. So sabi niya, although the earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Bakit daw? That you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Yun yung dream ng Panginoon, na itong mga taong ito na nag-atiddag ti sarakin ipus da, agbalindan to nga mga ibib kasi ti kinaimbag ti Apo that day. Inyaman naglalati nga landok, God the alchemist will turn you into gold. Will turn you into gold. Tapno dumteng ti panawin, you will end up ijay nang i-designan na His image and likeness. So, ito lang yung kwan. Mga pangarap ng Panginoon. God desires to have a relationship with us. Now, may relationship ka na ba sa Panginoon? May personal relationship ka na sa Panginoon? Tinanggap mo na ba si Kristo as your Lord and personal Savior? Pag tinanggap mo ang Panginoon and you have a personal relationship, you put a smile in the face of God. Manifesting. Manifesting. Another one, kung niya po Diyos. Manifesting. Manifesting. Dahil yung checklist ni dreams ni Apo Diyos. Dahil ito, hampay nga kumpleto yung pamilyada. Ngayon no puminpintas, dahil iti parang na makonvince to nila kay na. Tunuan na, isalakan nila kay na manifesting. Gunan to man ni Apo Diyos. So yun, God desires to have relationship with us. God desires to make us a treasured possession. Hindi niya lang dinidesire na maligtas ka. Hindi lang salvation ang desire ng Panginoon. He wants you to become a treasured possession. Isang kapaki-pakinabang, isang bagay na sa langit ay maipagmamalaki niya. Naidayaw ni Apo Diyos. No daduma kami, 3 lang, okay na. Aanhin mo yung sobra, 75 pesos, 75%, pasado na yan. Ganon maraming Kristiyano eh. Salvation lang, okay na. Pero gusto ng Panginoon, maging cum laude ka. So, di langit to cum laude tayo. Saan nga kamaude? Wala namang limitasyon niyang cum laude. Pag na-hit mo yung point, ure ka cum laude tayo amin. Dayaw ni Apo. God desires to make us a kingdom of priests and a holy nation. Ay, titarigagay ni Apo Diyos. And that one will be manifested into manifested fully into nagsubli ni Jesus Christ. Okay? So, malapit na yon. So, kung nanto ni Jesus Christ, manifesting. Dream God's dream. So, bagaman takabay mo, dream God's dream. Okay.
How? Understand the heart of God and align yourself to His end time program. Madaydayaw niya po Diyos, dahil iti message tayo tata, and I hope you got the principles on how to dream and manifest those dreams, and at the same time, you got the point nga niya po Diyos, He never gives up on us, He never gives up on His dreams, and anusan na kaniya po Diyos, dumting tulad tati panawen. Madaydayaw niya po Diyos. Anusan mo't tabagbagin. Hallelujah. Mataydayaw niya po Diyos. Naimbag nga bigat tay. Amen. Hallelujah. Thank you, Pastor, for that very powerful message about God's dream. Okay, it's time for us again to worship the Lord through our giving. Kat ayaba man ni Sister Adelisa, taidalan na tayo ti panagkararag, ti maala nga tayo sa offerings. And also, my fellow women of God, agidalan ti offertory song. Kararag tayo, managayat kan managparabor nga Dios sagyaman kami ti sasaw iti daytoy nga aldaw mananawa po that inspires us, O God, to keep going on, Lord God, despite the situations we are facing, O God. And as a part of our worship this morning, Lord, our giving, O God. You bless our giving, Lord God. You bless this offering, Lord. Hallelujah, hallelujah. Nga mangiparangarang iti kinawadwad, iti tunggal may sa kada kami uwapo, mangipakita, iti bendisyon mo kada kami nga saan nga mabilang uwapo, Diyos. Bendisyon namin iti trabaho tunggal may sa uwapo. Hallelujah. Bendisyon namin iti biyag tunggal may sa nga iso nga i-offer mi manan ken ka iti daytoy nga gondawa uwapo, Diyos. Hallelujah. Kat anyaman pay dagiti desires iti anak mo uwapo kararag mi, O God. Iti panangsungbat mo kadagita da nga desires, Lord God. Idaydayaw da ka uwapo babaan daytoy nga panangted mi kat sika iti man bendisyon anyaman pa iti na iplano mi. Implano mi iti biyag mi uwapo, Diyos. Implano mi uwapo whatever, Lord, plan nga i-offer mi ken ka iti daytoy nga gondaway. Lawan uwapo, Diyos, bendisyonam kat isublimi amin nga dayaw gloria kan panagiyaman. Dagitoy dayti dawat kan panagiyaman mi kapoy tinagan mo Jesus nga po mi. Amen. Come on. Ladies. Sound check, praise. Praise, sound check. We are women, women of faith, united in God's love, sisters in grace, looking to Jesus to lead us each day. We are women, women of faith. We are women, women of faith, united in God's love, sisters in grace, looking to Jesus to lead us each day.
united in God's love, sisters in grace, looking to Jesus to lead us each day. We are women, women of faith. We will glorify the King of Kings. We will glorify the Lamb. We will glorify the Lord of Lords, who is the great I am. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the Lamb. Hallelujah to the Lord of Lords, who is the great I am. We are women, women of faith, united in God's love, sisters in grace, looking to Jesus to lead us each day. We are women, we are women, we are women, women of faith. Ay ba man ni Pastor Benny, tayo ikararag na tayo ti closing prayer. Dawatek nga tumakder tayo amin. Agkararag tayo iti panakasera daytoy nga serbisyo tayo. Man nakabalin nga Diyos, madaydayaw ka, may tantanok ka, Apo, kadagiti araramidem, Apo, kadagiti panagbiag mi, agyaman kami, Apo, iti kaddam nga kanayon, iti presensyam. Apo, agyaman kami, iti panakalipas, iti nga panagdaydayaw mi manen, itang bigat. Bendisyonam ti pamilya nga tunggal may sa kada kami. Apo, bendisyonam ti naduma-duma nga departments, iti church mi manipod karag ito bubing. Akin gana, Apo, karag iti women's department, iso nga nang inipay, Apo, iti panagdayaw da nga kanta. Apo, sikat ni makiaddaman ng kada kami, Apo, dahil nga makalawas, dagiti turungan mi, dagiti aramidan mi. Ibukbok mo ti parabor mo, Apo, iti tunggal maysa, may nayon, at dadagigay, at dan tirikrik naan, at dadaman ditoy, Apo, inadda kadagiti palbalayda. Apo, sikalat tati, bigbigan mi, nga kadaktilan nga mga gas. Ikan na kami ti salunat mi, Apo, nadamod dagiti bisitas mi ita, may nayon da nga may kararag. Apo, Diyos bendisyon nami da graman dagiti pampamilyada. Katapos ika nga rin ti makiadda kada kami ti dayting aldaw. Katitayatan nga kakabsat ti parabor na po tayo nga Isu Kristo. Gandayat ti Diyos Ama, ganti Santo nga Espiritu nga mangidalan, mga iwan, madda kada tayo, itakendag na nayon nga wantingga na tunggal may sa kunatay ti amin. Amen. Bangal na tayo, agkikinablaw ti tunggal may sa kada tayo.
Announcement po, yung mga gustong magpagawa ng uniform, dagiti the women, nga nagpaaramid, nagpasambut, you can approach Mother Rod. And sa mga kids and young people, sa akin po, you can approach me. And yung mga men na walang uniform, kay Kuya Ronnie na lang po. Thank you.